No, so ngayon no, ito ay patungkol no sa pagiging watchman ng bawat tao or preacher no. So marami sa ating mga Kristiyano no na sumasamba at nakakakilala sa Panginoon at sumasampalataya sa Panginoon, ngunit tahimik lamang sila sa mga nangyayari sa bawat paligid no. At hindi nila, kumbaga hindi nila binigyan ng babala ang bawat tao or hindi nila ipinangaral ang salita ng Panginoon na kanila mismong narinig patungkol sa kaligtasan no. So ito ang dahilan kung bakit isa ako sa mga nangaral sa salita ng Panginoon. Dahil nga ang kautusan ng Panginoon ay nag-uutos na dapat ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi kung ang salita ng Panginoon ay hindi ko ipangaral ng gaya nito o hindi ko ito ipangaral, ang bawat kamatayan ng bawat tao ay papanagutan ko according sa utos ng Panginoon. Kasi nga, kung ikaw, Kristiyano, na nakakakilala sa ating Panginoon, dapat ikaw ay tatayo bilang watchman or mangangaral. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon upang ang kaligtasan na iyong natanggap mula sa Diyos ma-share din at maibahagi rin sa ibang tao na hindi pa no nakaabot sa kanila yung good news patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kahit pa usigin tayo, maraming mga tao rin no na gumagawa nito no na ipinangaral nila ang salita ng Panginoon bilang isang watchman no na sinunod nila ang kautusan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa sinasabi dito sa kasulatan no na pinagpala ang mga paa ng bawat tao na mangaral sa salita ng Panginoon at gawin mo sapatos ang salita ng Panginoon. Hindi lamang kundi ito ay utos din ng Panginoon doon sa mga tao nakakakilala sa Kanya dito sa Ezekiel verse 33, chapter 33 verse 7 to 9. Sinabi dito, anumang marinig mo sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. So, kung narinig natin yung mga salita ng ating Panginoon, yung mga good news, halimbawa, kung ang isang tao kumikilala at sumasampalataya sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. At ang patutunguhan din sa mga tao na hindi sumasampalataya o hindi nakakilala o hindi naglilingkod sa Panginoon, na ang patutunguhan din ay kamatayan. Dapat kung itong mga bagay na ito ay narinig natin mula sa ating Panginoon, ipangaral natin doon sa mga tao at ipaabot natin sa kanila na ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo upang tayo ay malayo or maligtas or malayo sa kapahamakan no na naghihintay sa bawat tao na sumusuway sa ating Panginoon at hindi kumikilala sa ating Panginoon. Dagdag dito sa verse 8 sinabi, kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. So ito ang dahilan. No? Kailangan ipangaral natin ang kasulatan. Ipangaral natin ang kautusan ng Panginoon. Kasi narinig natin to, ipangaral natin to doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kasi nga, kung hindi natin ito ipangaral ang salita ng Panginoon at mananahimik lang tayo at nakasipir lamang ang ating bibig, ang bawat tao na sana na i-share mo yung mga salita ng Panginoon, may pag-asa pa sana sila na magbago at babalik sa Panginoon upang malayo sa kapahamakan. Dahil nga, isinipir mo yung bibig mo at hindi mo ipinangaral ang salita ng Panginoon. At yung mga tao na yon, hindi mo ipinaabot ang salita ng Diyos sa kanila. At yung mga tao na yun namamatay sa kanilang kasalanan, ayon dito sa kasulatan, ang sabi ng ating Panginoon, ikaw ang mananagot sa kanilang kamatayan. Kaya it's better, makinig man sila o hindi. Importante niyan is maipaabot mo ang kanyang mga mensahe. Ito ang kalooban ng ating Panginoon. Dagdag dito, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. So ito, kung ang isang tao, nasabihan mo na or na-preach mo ang kanyang salita, na ipangaral mo ang kanyang salita, ang salita ng Panginoon, at hindi nila tinanggap yun, ang mga salita ng ipinangaral mo, pagtawag, hindi nila tinanggap yun, at hinayaan ka lamang nila, kundi inusig ka pa nila. Kung mamamatay sila sa kanilang kasalanan, ay hindi mo na pananagutan ang kanilang kamatayan. Kasi nga, sinunod mo
ang kautusan ng Panginoon. Itong kasulatan na ito, itong kautusan na ito, itong salita ng Panginoon na ito, isa itong kasunduan sa Diyos at sa bawat tao. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Kung makikinig sila at hindi sila susunod, mamamatay sila sa kanilang kasalanan, ngunit hindi ka pananagutan. Ngunit kung nakikita mo at hindi mo ipinangaral ang salita ng Panginoon doon sa mga tao, at namamatay sila sa kanilang kasalanan o kasamaan, at hindi mo na ipangaral ang salita ng Panginoon upang magkabagbagong buhay, ikaw ang mananagot sa kanilang kamatayan. Ito ang sabi ng ating Panginoon. So, sana marami mga Kristiyano sa atin ngayon na kung itong mga taong ito tatayo lahat at mangaral sa salita ng Panginoon, sana maraming mga tao ang maligtas. Maraming mga buhay ang makakarating doon sa Panginoon. Maraming mga buhay ang magbabago at babalik sa ating Panginoon. Dahil nga yung iba ng mga Kristiyano takot, nahihiya. Nahihiya sila, takot. Dahil dito, maraming mga tao ang hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Una niyan, takot silang ipangaral ang Panginoon. Pangalawa, nahihiya sila. Alam nyo ba, ang tao na gumagawa niya, takot silang ipangaral ang salita ng Panginoon, or nahihiya silang ipangaral ang salita ng Panginoon, ay i-deny din sila ng Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama at sa harapan ng kanyang balaang anghel or mga banal anghel. Ganito ang mangyayari. So dapat, as a responsibility sa mga Christian, ipangaral ang salita ng Panginoon upang maabot ang kaluwalhatian, ang kaligtasan sa buong mundo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit marami sa ating mga kapatid, no, na mga Kristiyano na tinatanggap nila ang sinabi ng ating Panginoon o mga salita ng Diyos sa kanilang mga churches, ngunit tahimik sila doon sa mga paligid nila. At minsan nga, madalas pa nilang hinuhusgahan ang bawat tao na gumagalaw. So kailangan ibuka natin ang ating bibig at ipangaral ang salita ng Panginoon upang ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo maabot sa bawat tao. At ang kaligtasan ay hindi lamang sa iyo makakamit, kundi makamit din ng bawat tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon dahil nga sa pagkaalipin pa, sa pagkasamba o pagsumasamba sa mga Diyos-Diyosan dito sa mundong ito. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.